Magandang araw sa lahat ng nakikinig ngayon. Kung nasaan ka man ngayon, huminto ka muna at pakinggan mo ang kwentong ito na magbibigay at kapupulutan mo ng aral. May mga sandali sa buhay na hindi ko na kailangang ipaliwanag ang pagod ko. Hindi dahil sa ayaw ko, kundi dahil sa hindi ko na rin maintindihan ang sarili ko. Dati, masipag ako. Dati, marami akong plano. Dati, kahit mahirap, may apoy pa sa loob ko. Pero ngayon, parang wala na. Hindi naman ako tamad. Hindi naman ako mahina. Pero sugatan ako. Paulit-ulit akong naniwala. Paulit-ulit akong umasa. Paulit-ulit akong nagtiwala. At paulit-ulit din akong nasaktan. At sa bawat pagkadapa, may unting bahagi ng puso ko ang napagod. Hindi ko sinukuan ang buhay, pero napagod akong mangarap. At habang sinasabi ko ito, alam kong may mga nakikinig na kapareho ko ng pinagdadaanan. Hindi ako nag-iisa at hindi rin kayo. May mga klaseng pagod na hindi naaayos ng tulog. Ito ang pagod na galing sa pagsisisi at ramdam ko ito. Bakit ako naniwala? Bakit ako nagmadali? Bakit ko inuna ang mabilis na kita kaysa tamang proseso? Hindi pera ang pinaka nawala sa akin. Kumpiyansa sa sarili ang naubos. Kapag paulit-ulit kang naloko, hindi lang tiwala sa tao ang nasisira, pati tiwala mo sa sarili ay nawawala. Kaya kahit may bagong oportunidad, kahit may bagong idea, kahit may gustong simulan, may boses sa loob ko na nagsasabing, paano kung maulit na naman? Paano kung mali na naman ako? Paano kung masaktan na naman ulit ako? At dahil doon, pinipili kong huwag munang gumalaw. Hindi dahil ayaw ko, kundi dahil natatakot na akong umasa. At kung ganito rin ang nararamdaman mo habang nakikinig ka, gusto kong malaman mo na pareho tayo. Kailangan kong marinig ito at baka kailangan mo rin. Hindi lahat ng tumigil ay sumuko. May mga taong huminto hindi dahil wala ng pangarap, kundi dahil kailangan muna nilang maghilom. Ang lupa, kapag inararo ng inararo, kapag hindi pinahinga, nagiging tigang. Ganun din ang puso ko at ganun din ang puso mo. Kung pakiramdam ko ngayon, wala akong gana, baka hindi ako tinatawag ng buhay na magsikap muna. Baka tinatawag akong magpahinga at maghilom. Hindi ako nawala ng sipag, nasugatan ang loob ko. At ang sugat, hindi minamadali ang paggaling. Sa gitna ng ganitong kalituhan, may isang talata sa Biblia na paulit-ulit kong pinanghahawakan kahit mahirap. Ang talata sa Kawikaan 3 verse 5-6. Magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa sarili mong karunungan. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong lakad at siya ang magtutuwid ng iyong mga landas. Hindi sinabing magtiwala ka kapag buo ka na. Hindi rin sinabing magtiwala ka kapag sigurado ka na. Ang sabi, magtiwala kahit magulo ang loob mo. Minsan, ang pagkawala ng gana ko ay hindi tanda ng katapusan. Tanda ito ng redirection. May mga daang sinarado ng Diyos hindi para parusahan ako, kundi para iligtas ako sa mas malaking pagkawasak. Akala ko, iniwan ako ng Diyos dahil hindi niya agad ibinigay ang hinahanap kong kita. Pero paano kung ang hindi niya pagbibigay ay proteksyon pala?
Paano kung ang pagkakalokong pinagdaanan ko ay hindi para wasakin ako, kundi para alisin ang maling shortcuts sa buhay ko? Minsan, pinapayagan ng Diyos na bumagsak ang maling pundasyon para maitayo ang tamang direksyon. Hindi ako huli, hindi ako palpak, hindi pa tapos ang kwento ko. At kung ganito rin ang pakiramdam mo, hindi rin tapos ang kwento mo. Nasa proseso pa tayo. At ang proseso ay tahimik, mabagal, at minsan masakit. Pero may patutunguhan. Paano ko unti-unting ibinabalik ang gana? Pinipili kong huwag pilitin ang sarili kong bumalik agad sa dati. Hindi ko kailangang maging masipag ulit bukas. Sinisimulan ko sa maliliit at baka ito rin ang pwede mong gawin. Hindi malaking plano, kundi kahit isang maliit na hakbang. Hindi malaking puhunan, kundi kahit maliit na diskarte. Hindi buong tapang, kundi kahit kaunting lakas ng loob. At higit sa lahat, pinipili kong huwag sukatin ang sarili ko base sa mga pagkakamali ko noon. Hindi ako taong naloko, ako ang taong natuto. At ang taong natuto ay mas handa kaysa sa taong nagmamadali. Kung ngayon pakiramdam ko o pakiramdam mo parang wala ng gana sa buhay, gusto kong ipaalala ito sa ating dalawa. Hindi tayo nag-iisa, hindi tayo mahina, at higit sa lahat, hindi tayo iniwan ng Diyos. Ang apoy na akala nating nawala, hindi namatay. Natabunan lang ng pagod. Sa tamang panahon, sa tamang direksyon, at sa tamang proseso, babaga ulit ito. Hindi na tayo babalik sa dati. Mas magiging matalino, mas magiging maingat, at mas magiging matibay na tayo. At darating ang araw na masasabi rin natin, "Salamat Diyos, hindi mo ako hinayaang magtagumpay sa maling paraan." At bago tuluyang magtapos ang sandaling ito, bago ko tuluyang bitawan ang lahat ng sinabi ko, gusto kong huminto muna at manalangin. Hindi lang para sa nakikinig, kundi para sa sarili ko na rin. Ama naming Diyos, sa sandaling ito, lumalapit ako sa iyo. Hindi bilang taong sigurado, kundi bilang taong napagod na umasa sa sarili niyang lakas. Patawarin mo ako, Panginoon, sa mga pagkakataong minadali ko ang mga bagay dahil takot akong mahuli. Dahil akala ko kapag hindi ko sinunggapan ang pagkakataon, wala na akong bukas. Patawarin mo ako sa mga desisyong ginawa ko, hindi dahil mali ang hangarin ko, kundi dahil nangibabaw ang takot at kagustuhang makaalpas agad. Diyos ko, hinihiling ko ngayon hindi ang mabilis na tagumpay, kundi ang malinaw na direksyon. Kung kailangan mo nang huminto ang puso ko, ikaw ang magturo sa akin kung paano magpahinga ng walang guilt. Kung kailangan mo nang manahimik ang mga plano ko, ikaw ang magturo sa akin kung paano maghintay ng may tiwala. Kung nawala ang gana ko, ikaw ang dahan-dahang magbalik, hindi sa pamamagitan ng pressure, kundi sa pamamagitan ng kapayapaan. Pagalingin mo ang bahagi ng puso ko na nawalan ng tiwala sa sarili. Ibalik mo ang tapang ko, hindi ang tapang ng pagmamadali, kundi ang tapang ng tamang panahon. At higit sa lahat, Panginoon, turuan mo akong magtiwala sa iyo kahit hindi ko pa nauunawaan ang lahat. Sa iyo ko iniaabot ang pagod, ang pangamba at ang bukas na hindi ko pa kayang hawakan.
Sa pangalan ni Jesus. Amen. At bago tuluyang matapos ang sandaling ito, gusto kong iwan sa ating dalawa, sa akin at sa iyo, ang isang mahalagang katotohanan. Hindi lahat ng naantala ay nabigo. May mga bagay na hininto ng Diyos dahil mali ang direksyon, hindi dahil mali ka. May mga pagkakataong nawala ang gana ko at nawala rin ang gana mo. Hindi para tuluyan tayong tumigil, kundi para matutong makinig bago muling kumilos. Ang buhay ay hindi palaging tungkol sa bilis. Minsan, ito ay tungkol sa lalim. Hindi tayo pinarurusahan ng Diyos sa mga pagkadapang dinaanan natin. Hinuhubog niya tayo. At kapag dumating ang tamang panahon ng pagbangon natin, hindi na tayo basta tatakbo. Maglalakad na tayo ng may karunungan. Kung ngayon ang kaya mo lang at kaya ko lang ay huminga at magtiwala, sapat na iyon. Kung ngayon ang kaya lang natin ay maghintay, may saysay pa rin iyon. Dahil ang Diyos na nagpatigil sa atin saglit ay siya ring Diyos na magtuturo kung kailan at paano tayo muling gagalaw. At sa araw na yon, hindi na natin hahanapin ang mabilis na kita. Hahanapin na natin ang tamang direksyon. At doon nagsisimula ang tunay na pagbangon.